What's up, guys? Update tayo sa ating channel. Bali, nung last month may nagtanong sa atin na bakit daw walang output yung output 2 nung easy output 2 nung ating ECU Solax. So, upon checking the manual, wala akong nakita kung paano siya i-configure para magkaroon siya ng output. Dahil hindi ko naman na-check noon, so ngayon ko lang chinek, wala nga talaga. So, hanap tayo ng mga resources online at may nakita tayo isang malaking tulong kung paano siya bubuhayin yung output niya. So, first step natin ay syempre dapat may, dahil online kasi siya, meron tayong Wattseek. Bali yung Wattseek ay may install na lang rin yun kapag tingnan yung manual ng ating ECU Solax. Meron doong papel na kailangan mo i-download yung app, tapos nandun yung step by step. At kapag na-download nyo na yung Wattseek, yung pinaka-online app niya, doon natin maka-configure yung ating AC output 2. So kung paano ganito, gawin natin guys yung ating cellphone, tapos punta tayo sa app. Bali ito yung kanyang app, yung Wattseek. Bali, ito yung ganito yung bubungad pagka So, maglagay tayo ng load para kita natin kung gumagana nga. Medyo matagal lang yung interval niya pag mag-register yung ating load. So, fast forward guys, yun na, nag-register na yung ating load. 279. Tapos ito sa ating inverter ay yan, 279. So pas tingnan, kung makikita nyo ating manual guys, pag may easy output siya, meron dapat display na lalabas dito. So tingnan natin kung paano gagawin. So ito nga guys, punta tayo dito sa device. Tapos yung device na yan, punta tayo dito sa tatlong dot. So nga ba, ito pala. Mali. Dito. Yan, click natin yung inverter. Lumabas na yung ganyan yung guys. Ito nalalabas sa itong tatlong dot. Tapos yan. So doon na tayo sa parameter. Dito na tayo nagsaset. Yan yung ganyan. System set, battery set. Kung ano yung set natin dun sa LCD, yun na rin yun nandito. Gagawin nyo lang ay parang halimbawa, yan, click nyo lang yan, tapos pili lang kayo dyan. Tapos pag napindot nyo yan, pinutin nyo tong settings or width. So ang output ang kailangan natin. Yan dito ang line set, output set. Yan guys. Bali, yung output set natin ay halos ito yung mga nasa unahan ng LCD natin. At yung dual output niya, kung makakita nyo, dual output time, naka-disable. Ito yung guys, yung dual output time. Bali kasi yung dual output natin halos lang yun, nasa 20-30% nung na bibihira na na ginagamit. So pwede mo naman na i-on na yan ng dito yung mga function nyo. Dami ko iso. So ngayon nakapindot sa kanya i-disable. Pwede nating hourly time, i-time natin. So parang dito natin ilalagay yung yung mga specific nating loads na lalagyan natin ng oras. Kung halimbawa gusto kong maglagay dito ng bang mga nagkaroon sa halimbawa aircon.
for 12 hours running. Pwede ko siyang i-wire doon sa ating AC output 2. So, pag in-on ko siya dito ng 12 hours na magkakaroon ng output yung AC output 2 natin. So try natin ito, keep dual output always. Tapos i-read natin. Hindi. Settings pala natin, guys. Kalimutan ko na. Keep dual output always. Tapos settings natin. May lalagtik dun sa inverter natin, guys. At makikita nyo dun sa kanyang LCD. Ito natin. Wait lang. Tayo natin to. So yun, naka keep dual output always na siya. Tapos tingnan natin yung LCD. Yun ako, guys, oh. Yan na siyang 230 by 60 Hz. So para ma-sure natin, patay ng tester, guys. Dulas. Yung ating ano, guys, AC output 1. Yun, sunod ay AC output 2. Works. So pareho na may output, dalan tayo sa AC in. So yun, guys, sana intindihan nyo yung ating ginawa. Bali, number 1 na kailangan ninyo ay yung ito, itong kanyang i-off muna natin. Pag-isipan ko pa anong gamitin ko. So kailangan nyo ng app with wifi. Silang kayo sanay na nakuha nyo, nakachap nyo. Thank you.